Mahigit isang taon matapos ang Maguindanao Massacre, wala pa ring hustisya para sa 58 sibilyan na sinasabing namatay di umano sa kamay ng private army ng pamilya Ampatuan. Mismong ang komisyon na binuo ng gobyerno laban sa private armies ang nagsabing dapat na ang mga itong buwagin. Pero natuklasan namin sa GMA News Investigates na namamayagpag pa rin ang mga pribadong hukbo sa probinsya ng Abra. Ilan ngang miyembro nito, mga menor de edad. Narito ang report ni Jiggy Manica. Sa makailang ulit ko ng pagpunta sa probinsya ng Abra, sila ang ikatlong grupo ng private armies na nakaharap ko. Namatay na sa mga engkwentro ang halos lahat ng mga miyembro ng unang dalawang grupo. Pero mga natitirang buhay, wala pa ring takot mamatay. Ang kapalit kasi ng kanilang serbisyo sa mga among politiko. Pinapag-aral pa ako at saka may mga bagay na may bibili. Gaya ng mga pera, damit, tirahan. 14 na taon lang daw si Jim nang sumapi siya sa private army ng isa sa mga makapangyarihang angka ng politiko sa Abra. Ang 3,500 piso kada buwan niyang kinikita, pinangtutustos niya sa kanyang mga pangangailangan sa high school. Pag may natira, karagdagang tulong sa naghihikaos niyang pamilya. Sinisingil man siyang madalas ng kanyang konsensya, lagi pa rin daw nananaig ang kumakalam na sikmura. Ngayon, natatakot pa ako na nakapatay ako. Saka, hindi ko na kaya hindi. Matapos ang Maguindanao Massacre noong November 2009, agad binuo ng Administrasyong Arroyo ang Zenia Rosa Commission. Target nitong buwagin ang mga private army sa bansa. Nalansag naman daw ng gobyerno ang private army ng mga Ampatuan sa Maguindanao at mayigit 30 iba pa sa buong Pilipinas. Pero mayigit 100 pang private army ang nananatili na binubuo ng pinagsamang mayigit 4,000 miyembro. For politicians to have themselves perpetuated in power, kailangan nila ng private groups. Ang may marami yung mga less developed areas. That is where na susceptible yung mga tao sa coercion. Babalik sa ugat talaga, poverty at saka walang edukasyon mga tao. Kaya sa mga lugar halimbawa na gaya ng Abra, karugtong pa rin ng politika ang mga baril at bala. Sabi ng Zenia Rosa Commission, ang Abra ang may pinakamaraming private army sa buong Luzon. Hawak daw sila ng 4 na makapangyarihang pamilya rito. Ngunit maringit tinanggi ng mga pamilya ang report ng Zenia Rosa Commission. Hindi totoo yung may report nila, one-sided. Wala ko talaga private army group. I categorically deny that. Wala po, hindi private army yun, hindi private army. Ayon na rin sa ilang mga politiko dito sa Abra, ang agawan sa kapangyarihan ng maaaring isa sa mga dahilan kung bakit ang dating magkakakamping pamilya ngayon ay magkakalaban na. Gusto nila sila na hati-hati naman tayo. Di na tuloy nakapagtataka na sa tuwing eleksyon, isang Abra sa may pinakamataas sa insidente ng karahasan sa bansa. Nito lang at 13 ng Pebrero, inambush ang pick-up ng pamilya Valera na isa sa mga politiko sa Abra. Bagamat walang nasaktan, lalo pang lumalim ang mga alitan. 3 beses ng barilyan. Wala sanang maglalabanan. Yung father ko sana yung tatakbo rin na mayor, tapos sila yung congresswoman. Hindi na natuloy yung kasunduan. Ang Center for People Empowerment and Governance naniniwalang kaya pa rin puksain ang mga private army. Isang act laban sa private armies or private armed groups, isang legislation to create an independent and permanent commission against private armies, lalo na yung enactment ng anti-political dynasty bill, wala pa ito. Pero habang wala pang malinaw na solusyon ng gobyerno, si Atong 27 taon nang pumapatay. Wala pang planong magretiro. Wala na yung konsensya, basta pera ako yung pinag-usapan. Jiggy Manica, GMA News.